Investiture nga pala ni Kuya Juda kaya naman nagbihis kami ni Arya. Kapag nanay talaga tayo, mas inuuna natin talaga yung anak natin. Minsan nga nahihilo ka na nga sa pag-iintindi sa mga anak mo pa lang. Naglagay nga lang ako ng sunscreen dyan at saka konting lip gloss. 2 araw nga pala namin hindi makakasama si Kuya Juda. Kaya naman di din ako mapakali kung ano yung mga ipapadala ko. Although nag-prepare na nga siya ng mga gagamitin niya kagabi, pero parang hindi pa rin ako satisfied sa kanya mga ginawa. Pero dahil malaki na nga siya at man niya nagbibinata na, kaya hindi ko na siya masyadong iniintindi. Gumagabay na lang talaga ako sa kanya. Siya nga pala nagdasal kanina sa kanyang investiture at siya din ang gumawa ng kanyang dinasal. Strong independent man nga pala si Kuya Juda, kaya hindi ko na siya masyado talagang naaasikaso. Pero lagi nga akong present sa mga event niya sa school kapag kailangan niya ng magulang. Kapatid ko nga pala yung kinuha niyang ninong sa investiture, si Tito Marvin. In-embrace niya na nga ang pagiging kulot niya kasi uso naman. Nauso nga ata ngayon yung malalagong buhok kasi pag pinapagupitan ko ay konting-konti lang talaga yung nababawas. Alam niyo ba itong school na pinapasukan niya ay school ko din nung ako'y high school. Ang pinagkaiba nga lang namin ay siya ay super active. Ako naman nun ay nako ay wala. Super mahihain nga't hindi ako sumasali sa mga extracurriculars activities sa school. Habang papalis nga ako, ang dami ko pa rin talagang binibilin sa kanya. Tumambay nga muna kami dito sa plaza kaso nakatulog naman si Arya. Ito nga pala yung dinala kong pagkain kay Kuya Juda sa panghapunan niya. Tapos kami umuwi na. Ako lang ba yung pagkakagaling sa labas ng bahay? Parang ako'y pagod na pagod. Pagkatapos ko nga magpahinga, ayan, nagbihis na ako. Sabi ko ako'y maglalaba. Pag ako'y napapasipag, ako'y naglalaba talaga kahit gabi. Para sa umaga ay hindi na ako maglalaba. Naghugas na rin nga pala ako ng mga pinggan para naman pagising ko sa umaga ay wala nang hugasin. Antok na nga ako ng mga time na ito, pero talagang pinipilit ko na matapos eto. Kapag naghugas nga pala ako ng baonan, hindi ko tinitigilan hanggat hindi nawawala yung langis. Nakakailang sabon nga at nakakailang banlaw yan bago mawala yung sebo. Yun lang for today's mini vlog.